Good morning mga kalahi. At makikita nyo, ito na lang talaga huling kita natin dito. Dahil ito ang huling umaga natin dito sa Eva Beach, Dalon. At babati tayo sa karagatan. Tingnan natin ang dagat. Ayun, ang karagatan. Wala pa sikat ng araw, nagising na tayo. So napakaganda dito. At alam ko, babalik pa tayo dito. Dagat na Pasifiko. Kamusta? 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 Nalakad mo na ako. Ayan. Ngayon ang araw ng aking pag-alis. Papunta tayo ng Pilipinas. Uwi na talaga ako. Pero ang dagat na to ang magdudugtong sa atin, sa ating bansa. Mula Hawaii hanggang Pilipinas. Tayo ay bahagi ng Pacific Oceans. So, puntahan natin siya. Mula April 5 hanggang ngayon, May 7. Ito yung ikalawang pagkakataon ko na mapunta dito sa Hawaii. Kasi yung aking alarm clock, nauna pa akong magising kaysa sa kanya. Dahil ito na talaga yung araw na pinakahuli ko ngayon sa taong ito. Hindi pala sa huli kasi napagplanuhan na by September ay babalik ulit ako. But this is my second chance or second time to be here in Hawaii. Magandak ng Pilit Binabaylan training. Yung nakaraan ay August. Pero dito sa Eva Beach, ito yung unang pagkakataon lang natin. So mula kabundukan sa kapatagan hanggang karagatan, parang nalibot natin ang Hawaii. Hindi pa lahat dahil kasi may ilang mga isla pa ang Hawaii. So dalawang bahagi pa lang na pupuntahan natin. Itong islang Oahu ba? O Oahu at yung isla ng Lanai. Yung ilan ng mga kaibigan o mga naging Pilit Binabaylan natin ay taga Big Island, lalo na si Owen. Gusto ko makita yung lugar nila at makapaglingkod din doon. And then merong iba taga Maui, si Tina ay taga Maui, at ang plano niya yata ay at the end of this month babalik siya sa Maui dahil taga doon ang tatay niya. At dito sa Big Island medyo problemado siya. I pray na sana pagbalik niya doon makabangon siya. Gayun din, sino pa ba? Nalulungkot ako sa mga nangyayari ngayon dahil merong mga tao na hindi tayo nagustuhan. But then gano'n naman talaga, may mga tao talaga na hindi natin maipi-please yung mga tao na tayo ang susunod sa kagustuhan nila. Although I am foreign here as much as possible, I want to follow all the laws of the land, pero I won't break the ruler and standard of Pilit Binabaylan training. Nandito ako para ibahagi ang kultura at ang katutubong panggagamotang Pilipino. So narinig ko ang mga hinaing ng mga tao in terms of seeing medical doctors. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi magaling ang mga doktor dito o sa buong mundo. But people wanted someone to talk to them, to touch them, to provide them relief from their sufferings and Hilot provides them. Hindi total healing, but empowering the people to provide them knowledge how to handle things
that is happening in their life. At bukod pa doon ay dinadala natin dahil nga sa hilot, no? Dahil ito ay pamamaraan ng gamutan kung saan ay kung saan ang katawan at ang kaluluwa ay pinag-iisa. They are not separated. We value life within each individual. At gayon din, binibigyan natin ng pagkakataong ang bawat isa na humingi to ask in order to be given. Kasi kung ibibigay lang natin, baka masayang ang banal na kaalaman na taglay ng bawat isa. We open up, parang katulad lang din ng paano makikilala ang hilot. Maging open tayo. Sabihin natin sa mundo, may hilot binabaylan. Merong hilot, pamamaraan ng katutubong gamutang Pilipino na included ang spirituality. Hindi siya religion, hindi siya threat sa pananampalataya ng modern religion. But then, we still acknowledge the presence of our diwata in our healing. Hindi mo maihiwala yon. Ito ay isang katibayan na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon, meron tayong manlilikha na gumagabay sa atin. Mahaba na rin pa ito, 5 minutes. But here in Hawaii, maraming salamat sa lupang ito na aking tinatapakan, na pinahintulutan niyo ako na teka lang, alam ko bahay ito, pero kung makikita nyo, buong bahay ay nakabalot ng tent. Hindi ko alam kung anong problema, ano ang meron, bakit halos buong bahay ay nakatrapal. Osyoso. But anyway, mula harap hanggang likod ay nakabalot. But then, it's their way. I pray kung ano man ang problema ng mga tao ay magkaroon ng liwanag. Hindi ko alam kung ito ay pamamaraan ng gift giving, pagre-regalo. Awan ko, ordinaryong bahay siya. Narimutan ko na kung anong itsura niya. But ang sumunod na bahay ay simbahan. Alam ko na pinamumunuan ni Pastor Lawrence and Pastor Alona sa Bangan. Ito, yung simbahan na yan. So, it was in this place. Ang mga tao dito payapa. Hindi ko masasabing mabait dahil hindi ko pa naman sila nakaka-interact sa araw-araw na naglalakad ako dito sa daan na to papuntang 7-Eleven. This is my last time to walk on this place, kaya pagkagising umaga, lakad ulit. Thank you sa Hawaii. Panatilihing bukas ang daan na to. Panatilihin na ang daluyan ng mga tao makalakad muli dito. Ingatan ang mga tao mula sa kapahamakan. Since dalawa ang simbahan dito, alam ko dalawa ang nagbabantay. Hindi lang tao, mga hayop, mga ibon. Salamat sa karunungan. Salamat sa paalala na dapat panatilihin ang kalayaan at yung interaksyon ng kalikasan sa tao ay walang harang, walang panganib, walang pangamba, kundi magkaroon ng daluyan. Sa sinasabi ko, naaalala ko ang diwatang Sirinan. It's not only on the river, but sa araw-araw na buhay. Maraming salamat dahil kasi ang mga diwata ay lagi nagpapaalala sa atin. Bagamat ang una nating pagkakataon na pumunta dito sa Hawaii ay kasama natin ang diwatang Kadaula Sambad ng isang taon, at ngayon nagsimula tayo kay diwatang Maknongan hanggang ang diwatang
o si Diwata Macnongan hanggang si anong pangalan to ng diwata natin, ang diwatang Sayum Ay at Mangat, na siyang nagbigay pangalan sa bawat isa. And I feel the work of diwatang o anitong Sayum Ay, tinulungan niya tayo to identify persons, to give name to persons or to the situations that we are in right now. So I ask for your blessings. Diwatang Sayum Ay, anitong Sayum Ay. Then after that, noong full moon ritual, naparangalan natin ang Diwatang Mayari at si Apo Laki. Binigyan tayo ng mahalagang lessons na pagkakapantay ng babae at lalaki, at ini-encourage tayo na i-share ang liwanag sa mundo kahit gaano man kaliit ito. Little light, naalala ko Christian na, this little light of mine, don't you know that I gonna let it shine. Yan, magandang kanta siya, lalo na sa pambata, but it was Christian. Doon ko siya natutunan, and I'm really singing it from my heart. Ang munting ilaw ko, alam nyo ba, ay pagliliwanagin. Parang translate ko lang sa Tagalog, but then I love that song. I love that Christian song. Balik na kaya ako maging Kristiyano? Hindi. It doesn't matter. The Diwata doesn't care kung pumunta ka sa organization, kasi ang Diwata ay nasa atin. They never had a religion at all. Ang mga tribo, kinikilala nila ang mga Diwata. Yun lang ay dapat pa rin natin kilalanin, no? In knowing, it doesn't need us to be on an organization. Pero tuloy natin ang ating usapan kasi alak na ako sa 7-Eleven. Have a good day daw, and for sure I will. A good day because I'm coming back home. So pauwi na tayo. So yun nga, no? I really pray na sana gusto ko talaga makita na sa tuwing bumabalik ako dito, it's not the, yeah, kasama na yung place, no? But I really want to see the people embracing Hilot as their tool in living their life, no? Iba kasi yung mga response sa akin dito. Sa tuwing nagtuturo ako, it brings back daw yung lessons ko, lessons ng Hilot. It brings back the memory of their loved ones, of their parents, of their grandparents. Ganyan din pag naghihilot tayo, there is pain, yes, pero that was a good pain. Yun naman ang naalala natin. It was not relaxing na babalik-balikan, pero hindi siya dapat katakutan natin, kasi in every movement that we do parang nagkakasala tayo, at ang paghihilot ay hindi paraanong pagpaparusa na something really bad, but Hilot help us to be corrected, na itama ang mga pagkakamali sa loob ng ating katawan. It's not a punishment, pero it's just some form of healing, diba? Parang pag masakit ang ipin mo, no? Sorry naman, kasi ako mismo din, minsan takot din ako sa dentista, na ang advice talaga every 6 months magpapakita tayo sa dentista. Pero hindi. Ang ginagawa yata natin iba, kung kailan sumakit, kung kailan malala, doon na. Pero hindi tayo pinush, no?
ng mga dentista natin, uy, dapat lagi-lagi ka magpapahilot, every week ka, ay lagi ka magpapabunot, lagi ka every week, no? Hindi naman, kasi sa massage therapy ganun eh, dapat weekly or monthly. Sa hilot, maganda sana yon na hindi naman kasi araw-araw kailangan mong masahiin ka, hilutin ka. But hilot is a complete healing system. Kumbaga holistic wellness package, sabi ni Darcy. At yun naman din talaga nakita ko. Ang hilot ay isang complete holistic wellness package. Yun yung una kong tinignan na it could be a holistic wellness package na may body scrub, may body wrap, may paligo, at may masahe. Pero kung hihimay-himayin natin ang mga nagagawa ng hilot, ay nako, ang hirap i-explain. Kailangan nyo mag-aral talaga, kailangan nyo pumunta sa akin, no? Punta kayo dito sa Hawaii, o kitain nyo ako sa amang panig ng mundo, doon tayo mag-aralan. Pero mga kalahi, meron pa rin bias at tada. We are open any time of the year. You have to ask us para mabigyan namin kayo ng schedule, no? At nakakalungkot lang kasi sa kapwa natin Pinoy, we are offering yung pinaka cheapest natin na weekly 500, pero feeling ko lugi na nga ako doon. Wala talagang kita, no? It's just your offering, your donation. Kasi pag nandun bukod sa turo, may materials ka pa matatanggap sa akin. Meron din pagkain, no? It's more than 500 that you give to us. Ambag lang, yun, ambag lang, no? Ambag. Pero sana, hindi ko alam kung itutuloy-tuloy ko pa to na magkakaroon ako ng sa mga locals. Kasi this is my second year. Ang daming mga nag-register, 15, pero dalawa lang ang talagang official, or actually isa lang, no? Dahil kasi yung isa ay parang talagang nagsabi lang siya verbally at hindi nag-register, but then he paid for the whole duration hanggang June 24. Tingnan natin kung bibigyan natin, dahil kasi siguro hindi tayo magmumura yan. No, hindi ko papayagan na maging mura or libre. Dahil kasi ito yung pagpapahalaga ninyo. Kung hindi nyo babayaran, hindi nyo papahalagan, hindi nyo gagamitin, parang sideways lang. Sayang pagod ko magtuturo tapos hindi nyo rin gagamitin, hindi nyo rin a-apply. Huwag na lang kayo mag-aral, no? So nagalit na naman ako. Ganon din siguro dito sa ibang bansa. Yeah, you paid for it. Ang mahal-mahal ng bigay nyo o bilhin nyo sa akin or whatever ng binayad nyo, pero hindi ba kayo naghinayang yan? So yun yung ability, yung attitude ninyo na in informing yourself to become a manghihilot. So what kind of healing modality are you going to send out to the world? What are healing modality if you yourself have pride? No, hindi ganito yan. Ganito yun eh. Hindi. Totoo naman na merong kalayaan ng bawat isa. But freedom should liberate the people, not only you, just to do whatever you wanted to do. You make yourself feel na ikaw yung tama. Go your way. So nagkakaroon ng boundary kasi nga yun, you come to me to learn. Ganun din kasi ginawa ng mga Kristiyano, ng mga praile noon. Inaral niya ang lengguwahe natin, inaral nila ang pamamaraan ng panulat natin, at matapos matuto, tinuruan ang mga Pilipino, sinaunang mga Indio noon, kung paano magsulat ng alpabetong Ingles.
Castilla. At unti-unting binura ng mga praile ang kalaman sa pagsulat ng baybayin na hanggang ngayon ilan lang ng mga Pilipino ang nakakaalam. So dapat even pagtuturo ng baybayin, I don't want anyone to bastardize it. It is a sacred writing that we are reviving right now para makita pa ng ating mga anak, mga apo. Ako hindi ako magkaroon ng anak, kayo meron. I can be dead right now and do nothing and travel not anymore to reach out fellow Filipino. Pero this is not for my gain. Ay, Panginoon ko. Ano naman Oo, may pakinabang na magkaroon ako ng pera. But para ano pa? Bakit ko gagawin yun? Na I'll be in a land where hindi ko maintindihan ang mga language. Nasa lugar ako na kung hindi ko maintindihan ang mga tao, mas okay naman na kayo na lang pumunta diba? It's okay na kayo na pumunta. Makatulong pa ako sa bansa namin. Mapaigting pa yung tourism industry natin. Na pagpunta niya sa Pilipinas, hindi lang kayo nagbayad sa Philippine Airline, na kumita ang airline, nabigyan niyo ng sweldo ang mga flight stewards, yung mga land crew, kumita din sa inyo ang Grab, tapos kumita sa inyo ang telecom, tapos kumita sa inyo ang hotel, at kumita din yung mga tendera sa palengke, yung tricycle and everything. Yun yung nagagawa ninyo kapag kayo ay nagpupunta ng Pilipinas. May natutulungan kayong mga tao mula sa mayaman na nagtatrabaho hanggang sa pinakamahirap at hanggang sa amin. Yun yung flow. Pagdating sa akin, pag inimbitan nyo ako dito, sagabal lang ako. Papamasahihan nyo ako. Although nakatulong din, papamasahihan nyo pa ako, patitirin nyo pa ako, patutulugin nyo pa ako, gagastusan nyo ako araw-araw sa pagkain. Yun, diba? Actually, isang tao lang or dalawang tao ang mga mag-iisip noon, but not every one of you na nag-aaral. Hindi naman lahat kayo mag-isip para sa akin everyday na kamusta si Apo sa pagtulog, komportable ba, para pagkagising niya wala siyang pain and everything, di ba? Kaya gusto ko magpasalamat unang-una kay Pati Tangkayo. Siya yung unang tao nitong April 5 nung dumating ako sa bahay niya ako natulog. Ginawa niyang komportable ang buhay ko, pero nahiya ako kasi ang ganda ng bahay. Baka madumihan ko yung sahig dahil Pinoy ako. Nahiya ako na itapak yung paa ko sa sahig nila. Yun ang feeling ko kasi madudumihan ko yung bahay kasi wala naman akong ambag sa buhay nila. But Patty is one also of our graduates ng Hilik Binabaylan last year, and she was a friend of Darcy that accommodates me sa bahay. Then of course gusto ko rin pasalamatan si Darcy at si Sunny. Lagi nila akong kinakontak, tinatawag, and then I feel na magkamag-anak na kami. Lapit na kami magiging magkakamukha dahil araw-araw kami nagkikita. Sila yung dahilan kung nagpe-prepare saan ako pwedeng matulog. Nakapunta na rin ako dun sa bahay, pero marami silang tao sa bahay nila. And I feel that I am a family to them as well. Siyempre, si Zaida, si Zeddy, dalawa pa lang ang kilala ko sa mga anak niya. And then, of course, yung St. Anthony Retreat Center, for accommodating me and every one of us. Yun ang naging pangalawang tahanan ko. At ngayon, si Kristen at Chata dito sa Eva Beach sa Dalon. So they are the ones that thinks of me every day. Pag wala sila Darcy, pupuntahan ako ni Kristen. Sabihin, Apo, okay ka lang?
Okay lang ako. Baka gusto mo ng ganyan. They asked me. Baka kailangan kong kumain, meron akong gustong bilhin, may gusto akong ma-experience and everything from head to foot. Head to foot. No? Thank you very much. And hindi ko matutumbasan ng kung ano man ang ginawa niya sa akin by keeping me safe. Diba? Yung tipong gigising ka, good morning, meron akong energy. And this is a testament of everyday na okay ako. Nagising ako, okay ako dito sa Hawaii, at sinasalubong natin ngayon ang haring araw. And I pray for blessings to everyone. Maraming salamat talaga. Ito na, magkatapos nito ng vlog na to, I think 20 minutes plus, mag-empake na ako at i-upload ko na kasi magkakaroon ng time difference. Ang next vlog ko ay nasa Pilipinas na ako. So, see you soon. I love you all. Teka lang. Kung nagustuhan mo ang aking video, bigyan mo ako ng thumbs up. At parang orasyon lang, no? At kung bago pa lang kayo nakakapanood sa aking channel, consider subscribing at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng update sa tuwing mag-upload ako ng video. Muli, ito ang Apo Adman ng Templong Antuan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.